Kain tayo, mga mamshi. Corn beef. Madali ang luto, mga mamshi. Corn beef and rice. Corn beef. Excuse me, nabubulolakis. Corn beef, mga mamshi. Hanap kumain na magkamay. Nilagyan ko lang siya ng sibuyas, tsaka paminta. Kasi kumain na magkamay. Kapagod ngayon, mga mamshi, kasi sobrang init. Pero may paparating na cyclone dito. Start daw mamayang gabi. Hanggang bukas. Ang bagyo dito sa kanila is a cyclone. Pag sa Pinas, bagyo talaga. As in, lumilipad yung mga bubong. Although dito na-experience ko noon, yung cyclone is maulan. Medyo mahangin lang siya. Sana hindi malakas yung hangin bukas. Kaya ang problema natin, mga mamshi, naglalakad lang tayo. Doon may payong naman ako. So yan yung mga tips, advisory dito ngayon. Saka yung warning nila dito, mga mamshi, hindi katulad sa Pinas na halimbawa, pag sinabing, oh, walang pasok bukas, signal number 3 pero maaraw. Dito, yung kumbaga talagang umi-eksakto doon sa news na sinasabi nila dito. Pag sinabing may cyclone talagang darating. Pag sinabing warning, ayun. Abiso na sila sa mga staff na may paparating na cyclone. Para pag just in case na may guest na nagtanong, so alam na mga staff kung ano yung sasagot sa mga guest. Siya kumain. Once a day lang kain ko ng rice, mga mamshi. Kasi meron kaming almusal sa trabaho. Tapos meron kaming lunch. So mo lang talaga dito is dinner. Yun. Magluluto ka. Pero minsan kasi lumalabas kami. Doon kami kumakain sa labas sa market. Pag baba mo kasi dyan sa baba is merong may market. Dito lang malapit na yun sa amin, mga mamshi, sa lugar ko. Siguro mga 10 to 15 minutes ang paglalakad. Tapos, nga. Hindi busy sa trabaho. Stress lang sa kasi minsan kasi yung mga amo, alam mo na, weather. Minsan wala sa mood. So, pag sanay ka na mag-abroad, sanay ka na rin sa mga ganong sitwasyon. Pahabaan ng pasyensya. So, sa pag-abroad, tiyagaan lang talaga. Homesick ang kalaban. Tapos minsan napapaluha ka. Naisip mo yung pamilya mo sa Pinas. Especially sa katulad ko, may anak akong naiwan doon. 8 years old pa lang siya. And bali dalawa kasi sila. Yung pamangkin ko is 9 months pa lang, yun is ako na nag-alaga. So
So, dalawa silang naiwan ko doon. Tapos, ang dream ko is how I wish na makasama ko sila habang andito ako. Kasi allowed naman dito sa ibang company. Kaso sa company na pasukan ko ngayon is not allowed. So, alam na mga Pinoy, para-paraan, hindi titigil yan hanggat hindi nakuha ang gusto. Sa tamang paraan. Yan. Parang panis mo kung ano eh. Ko na kasi to, nilagay ko sa rep. Sayang magtapon ng pagkain. Hindi naman siya panis. Pwede pa pagtsagaan. Yun nga, init ng panahon pero nagmaylo ako ngayon mga mamsi. Kasi pag umiinom ako ng malamig, sinisikmura kasi ako, kaya yun, kung hindi man kape, Milo ako. Yun lang. So sa mga nag-abroad, tsagaan lang talaga, pabaan na pasensya, homesick ang kalaban, paulit-ulit na naman ako. Yun lang. Tapos mag-ipon para pag uwi ng Pinas, may dudukutin tayo. Yun lang. Tapos meron ako dito kasamahan sa trabaho. Sa ibang department naman siya. Ang pangalan niya Romulo. 4 years pa lang siya dito sa bansang ito, pero nakaipon na siya. Nakabili na siya ng mga property tulad ng lupain. Nakailang hektarya na siya ng lupain sa probinsya ng Pinas. Diba? Nakaka-proud, diba? Alam niyo yung pag nito, yung alam mong minamaliit ka ng mga taga-ibang mga ibang lahi, pero alam mo sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo. Yun lang. Pasensya lang talaga. At the end of the day, or yun nga, sinasabi nila kapag may tinanim, may aanihin. So, ayun, nakapundar na siya ng lupa. Bata pa lang yung guys So, mga 20 something, ganyan. Yan, may lupain na siya. Tapos, gumagawa siya. Meron siyang alkansya. Kasi sa department niya is, siya mismo sa mga guests, naghahatid doon sa room kapag may nag-check-in na. So, ang tawag ata doon is porter. Yan. So, every guest, binibigyan siya ng $10, $5, $20. So, di ba? So, malaking tulong yun. Kasi kapag naipon yun at i-convert mo sa piso, malaking halaga. Kaya, para-paraan lang talaga. Yun, dapat maging wise talaga tayo. So, may mga Pinoy na talagang wise sa pera. Talagang pinahahalagahan nila. Diba? O, pag uwi ng Pinas, yan. May sarili ka ng bahay. Tapos, importante, para sa akin kasi, importante sa akin is bahay talaga. Yan. Kasi yung may mga ibang nag-abroad, is iba yung nasa mindset nila. But for me is, bahay talaga ang gusto ko. Kaya nakapundar na ako ng isang bahay. Yun, kung saan nakatiring anak ko doon ngayon. Tapos, meron pa akong isang bahay na totally hindi naman talaga sa akin. Kasi yun, pundar ng mga magulang namin yun. Kaso nung dumating yung kagipitan na isanla, so, nung time na yun, ako lang yung medyo may kakayahan na tubusin. Although ina-inform ko naman sila, tinanong ko sila kung sino yung gustong tumubos kasi ayoko rin kasing maibenta ng tuluyan. So sabi nila ako, yun, natubos ko siya, pinagawan ko ng bahay, tapos yun, pinapaupahan siya ngayon. Tapos kasama ang palad, si lockdown dumating, naisadla ako ng 100K, pero unti-unti ko na siyang tinutubos. Ilang konting kembot na lang, matutubos ko na siya. Ganyan mga mamshi, ganyan tayo dapat. Diba? So, bye for now. Thank you for watching from Cock Island. Dito sa maliit na isla. Babos. Bye-bye. God bless.